Hello mga ka-shits, welcome sa ating food business template. Ayan, so first things first, ito yung ating, example, ito yung ating link, no? Click lang natin itong make a copy. So after nyan, ayan, magkakaroon na tayo ng ating sariling copy. So meron tayo ditong setup. Lagay lang po natin dito sa income goals, yung year ng ating income goals. So ngayon is 2026. Ayan. Tapos dito po is yung target sales based on month. So, yan, customable naman po yan. Tapos, lagay nyo rin yung inyong name and yung company name or store name. Tapos, list nyo po dito yung inyong mga menu and yung selling price. Tapos, meron po tayong payment method. Hanggang 4 po yan. And expense category. Yan. And dito sa sales order, ito po is easy to use lang din po. So, dito sa taas, may guide po ako dyan. So, nakalagay naman po kung automatic or double click input or drop down. So, ayan, dito sa date, dito tayo mag-uumpisa since ang receipt number is automatic. So, double click lang po yan. Yan, lalabas yung ating calendar date. Ayan, example is, ayan, yung 19, NC customer 17. Ayan, magsasample ako dito. So, nag-order akong 3 silog. Ayan, so makikita nyo yung unit price is automatic na din. And, meron akong discount na 10 piso. Ayan, so nag-less siya ng 10 pesos. So, 80 pesos na lang ang babayaran ni customer. Now, kung paid na po, check nyo lang po yan. Ayan. So, magpipink po siya based doon sa pag-check natin kung paid na siya. Tapos, lagay po natin dito yung mode of payment niya. Halimbawa, nag-Gcash si customer 17. Tapos, kung gusto nyo po lagyan ng notes, optional naman po. Halimbawa, ito ay student. Ayan. Tapos, ganun din po sa expense. So, pareho lang po. Lagay nyo lang po yung date. Ayan. Double click sa date, receipt number, tapos description, category. Ayan, yung mga category natin. Tapos yung amount. Tapos, rekta na po sa paid kung check nyo na po kung paid or iwan nyo lang po na blanco kung hindi pa naman po siya paid. And sa mode of payment naman po, ayan, same as sales order lang din po. Then, meron po tayong ingredients tab. So, lagay nyo po dito lahat ng inyong ingredients and materials din po. Ayan, so ganito yung pag-input. Ito po yung mga sample ko. Ayan, so lagay nyo yung UOM niya, kasama yung UOM po dapat. Then, yung minimum quantity, lagay nyo lang din po. Then, magagamit po natin yun kasi dito sa stock out. Stock in and out. Ayan. Then, dito po meron tayong date, item description. Ito po yung ingredients natin or materials. Ayan. Yung materials, halimbawa yung mga ginagamit nyo no, sa kusina. Halimbawa yung mga utensils. Ayan, pwede nyo yun ilagay dito. So, yan, lagay nyo lang po yung initial stock. Meron ako ditong nilagay na sample. Ayan po, makikita nyo naman po. Ayan, meron ako nilagay dyan na initial stock, stock in, stock out, tapos may isang damage. Tapos, yung on hand po, ito ay automatic. So, kung mapapansin nyo, yung rice, 4 na lang, egg, 12, tapa, 20, saka isang litro ng mantika. Then, sa second transaction po, ayan. So, lahat ng naka-on hand dito, nilagay ko po ulit sa initial stock. So, ganun po yung tamang pag-input. No? Yung sa next transaction, ilalagay niyo po yung sa initial stock, yung on hand nung last transaction. So, ayan. So, kung merong deliver, lagay niyo lang po dyan. And kung wala naman, i-blank lang po. Tapos, ito yung, nag-sample ako dito ng stock out. Ayan. May mapapansin nyo, wala naman akong ibang nilagay. Ito na yung on hand niya. So, tingnan natin sa inventory kung tally ba siya. So, itong inventory po natin is automatic po based doon sa stock in and out tab. So, wala na po kayong ibang i-input dito. Ito po ay automatic. So, makikita nyo po yung item, previous date, previous count, ayan, yung current date, saka current count, saka usage, status, tapos reorder. Ayan yung maganda po dito kasi makikita nyo yung current count. Ito na yung current on hand. So, ayan, diba? Tama naman, may 2 egg, isang rice, saka 5 tapa. So, ayan po. Tapos dito sa status, makikita nyo po agad kung aling item na yung walang stock nyo kasi mag-re-red yan pag wala na siyang stock. Tapos ang maganda rin po dito, nakalagay na dito sa gilid yung reorder quantity. Ayan, ilan ba dapat yung orderin pa? And last po is itong cash flow natin and financial report. So sa cash flow po, lagay nyo lang dito yung starting capital. Tapos meron ako ditong note sa transaction. So ang mga ilalagay nyo lang po dito is yung mga cash in and cash out na separate from regular
business income and expense. So, kagaya nung additional capital, yan. So, cash in is 10,000. And yung capital withdrawal na cash out naman natin is 25,000. Ayan po. Ito pong financial report natin is automatic na po yan. So, automatic na yung cash flow and income statement. Ayan, makikita nyo rin yung mga chart po yan dyan. Yan na yung si remaining funds and yung profit margin ni income statement. Tapos dito po, kung meron kayong mga business partners or mga shareholders, pwede nyo po yan ilagay dito. Tapos lagay nyo lang po dito yung amount to share. So, naglagay ako dito ng sample na 100,000. Tapos dito yung shares ng percentage. Tapos automatic na po lalabas yung amount of share. No? For example, baguhin natin ito, gawin natin 50 and 2020. Ayan. So, automatic po siyang lalabas. Example naman, baguhin natin yung presyo nito, gawin natin. Price nito, gawin natin 20,000 yung amount. Ayan po. So, automatic po siya na. Automatic po siya magka-calculate based on percentage and amount to share. Yan lang po. Sa dashboard pa po pala, ito yung maganda dito kasi meron po tayong dynamic dashboard. So, meron po ditong, pwede tayo mag-select ng date. So, any date po yan. Lagay nyo lang yung start date. Example, no, ang ilalagay ko is yung July. So, July 1 hanggang July, let's say, July 15 or hanggang July 31. Ayan. Ayan. So, makikita nyo yung number of days generated. So, 31 days. Tapos, dito sa gilid, andyan yung today's date. Tapos, ito po, pwede nyo po yan baguhin na ha. So, ganito lang po. Select nyo lang yan. Tapos, insert image. Tapos, insert image in cell. Tapos, upload nyo lang po yung picture. So, ganun po. Tapos, dito po, going back po, sa sinelect po nating start date and end date, yan, lalabas po yung total orders, total sales, expense, and profit. And makikita po natin dito, ayan yung sales and expense trends. Ayan, based doon sa sinelect nating start date and end date. Ayan, so 1 to 31 po, no? Ayan, hanggang 1 to 31 siya. Then, ito yung transaction summary. So, makikita nyo yung amount. O, ayan, halimbawa, no, ito yung July 1, ilan yung order. So, meron isang order. Tapos, magkano yung sales? 550. Makikita nyo rin kung merong payments or wala. Tapos, yung expense niya. So, ayan po. Tapos, dito naman sa kabilang side, dito po yung all-time totals. So, makikita nyo yung total orders. Ayan, 18. Tapos, yan, profit margin, all-time sales, all-time expense, saka yung gross profit. Tapos, meron din po tayong best-selling product. Yan, top 5 po yan. And yung monthly trends. Ayan, makita nyo yung expense and sales per month. Tapos dito po is yung expense category percentage. Tapos meron tayong all-time cash flow. Ayan po. So makita nyo dyan, magkano pa ba yung natira sa cash, Gcash, Maribank, Maya. Ito naman po is based pa rin doon sa ilalagay nyo sa setup. Ayan. Tapos yung order payment status, magkano ba yung unpaid, magkano ba yung paid. Ayan, na-track nyo po yan lahat dito. Ito po is all-time ha. Tapos yung list of no stock items. So meron tayong isang no stock. So, yung oil, ayan, makita nyo po yan. Mabilis nyo siyang matatrack po dito. Tapos, ito yung year overview po natin. Dito po, isa-select nyo lang yung year. Ayan. Then, lalabas na yung sales and expense per month. Tapos, ito po is yung target goals. Makikita nyo yung remaining. Ayan, remaining based on, nilagay nyo po dito sa setup na target sales versus po doon sa actual sales. Ayan. So, ito po yung remaining and yung progress. Tapos makikita nyo rin po dito yung all-time totals ng expense category. So, yun lamang po. Very easy to use po ito kung gusto nyo po ng copy ng template. Message nyo lang po kami sa aming FB page. Thank you po.